Good morning once again. Salamat sa ating Panginoon at tayo po ilako na sa pagbabasa ng kanyang salita. Amen. Dito po sa aklat ng Ephesians, mga kapatid, aklat ng Efeso, Kabanata 4, versikulo verse 1 hanggang 4, mga kapatid. 3 lamang, mga kapatid. Ito po sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi: "Namamanhik nga ako sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kumbabaan at kaamuhan, na may pagpapahinuhod na nagbabataan kayo sa pag-ibig." 3. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen. Sa English, "I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Amen. Isa pang scripture bago tayo manalangin. Genesis chapter 39, mga kapatid. 39 verse 20. Sabi dito, "At dinala ng kanyang Panginoon si Jose," yung kanyang Lord, ibig sabihin yung tao to, hindi yung ating Panginoon, "at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira doon sa bilangguan." 21, "Datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose, at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan." Sa English, ang ganitong pagkakasabi, "And Joseph's master took him and put him into prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. But the Lord was with Joseph, and showed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison." Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga banal na salita. Tayo manalangin sumaglit. Amen. Dakilang Diyos na may-ari sa aming buhay, Ikaw, Panginoon, na nagladlad ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jose, at ang Diyos namin, Panginoon. Kami, Lord, narito sa umagang ito, minsan pa, na may buong pagpapakumbaba, buong pagpapasakop, Panginoon, sa iyong dakilang presensya. Muli, Lord, maraming salamat sa biyaya mo at sa buhay na ito na kaloob mo sa amin. Pagkakataon nito, Lord, na sa linggong ito, mga ilang oras, Panginoon, na aming mailaan ang aming puso, ang aming isip, ang aming pakikinig sa iyong mga salita. Dalangin namin na Ikaw, Lord, ay muling pumarito sa aming kalagitnaan. Buksan mo, Lord, ang mga salita na ito, Lord, dahil Ikaw ang siyang mayakda nito, Panginoon. At ito'y ipaunawa mo sa amin, maging kalakasan, maging inspirasyon, maging, Lord, bantayog, Panginoon, ng iyong habag, ng iyong kabutihan, ng iyong biyaya at kadakilaan sa amin. At tumawag ka, Panginoon, minsan pa, Panginoon, sa iyong mga anak, at panumaligin mo, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, sa iyo, na may kagalakan, puspos ng Espiritu, may pagpapahinuhod, Panginoon, at merong kaamuhan, Panginoon, sa iyong harapan. Na nalalaman mo, Lord, na kami tao, Panginoon, na marupok, Panginoon, na sisidlan, na walang magagawa, walang kapuri-puri, walang magandang bagay sa amin, kundi Ikaw lamang, Panginoon, na siyang nananahan sa amin. We pray, may You cleanse our hearts, our minds, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, upang karapat-dapat kami, Lord, na humarap sa iyo sa umagang ito, na anumang balakid, Panginoon, ay maalis, Panginoon, sa amin, at bayaan mo ang pag-asa na nanggagaling sa iyong salita, siyang lumiwanag, Panginoon, at sumilay sa amin, Lord. Na sa amin, Lord, na pag-alis, Lord, sa house of prayer na ito, Panginoon, ay nasagot ang aming mga panalangin, ang aming mga hibik,
daming mga pangangailangan, both natural and spiritual. Because Lord, hindi ka po nagbabago. Ikaw ang Diyos na siyang kahapon, ngayon magpakailanman, ang aming Yahweh Jireh na tagapag-provide, Lord, sa aming mga pangailangan. Bless us, Lord, at i-bless mo rin ang mga bawat kapatiran, Lord, na wala po sa dakong ito, saan man sila naroroon, pakaingatan mo at pagpalain mo po sila kung paano mo kami pagpalain, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, sa umaga ito. Lord, tinatagubilin namin ang buong service ng mga hindrances sa paligid, Lord, ay hawiin mo upang kami, Panginoon, ay higit, Lord, na makapaglaan ng oras sa pakikinig ng iyong mga salita. Kami mapalakas at ang aming pananampalataya lalong maibahon, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang pinagsasaligan ng aming pananampalataya at pinanggagalingan ng aming kalakasan. Purihin ka sa walang hanggan. Napakabuti mo, O Diyos. At muli, Lord, ano pa man ang mga prayer requests na hindi namin mabanggit, ikaw ang nakakaalam sa aming mga puso. Tugunin mo itong, Panginoon, sa oras po ng pangangaral. Muli, Lord, maraming salamat. Sa iyo namin binabalikan lahat ng papurit pasasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan. Aming Panginoong Yesus. Amen. Malaya na tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Lord. Shalom, Bride of Christ. Salamat sa ating Panginoon. Umaraw na, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. At sa umagang ito, mga kapatid, ay nais ko nga mangusap sa inyo gaya ng nabanggit ko last 2 weeks. Amen. Bibigyan ko ng part 2 to, mga kapatid, yung pong prisoner of Christ. Amen. At nabasa natin, mga kapatid, yung pong scripture kanina, Ephesians chapter 1, mga kapatid, kung paanong si Pablo ay nangusap, kung paano ngang siya nating sinusundan. Malala nyo, may scripture siya, sabi niya ay, follow me as I follow Christ. Amen. Dahil alam natin, si Kristo, mga kapatid, ay namamalas sa ating pong kapatid na apostol, Pablo, at siya na bilang bilanggo, mga kapatid, ay kapareho din na tayo bilanggo din sa ating Panginoon. Amen. Once again, ay welcome natin, mga kapatid, yung ating pong bisita sa tanghaling ito. Amen. Salamat sa ating Panginoon na nakadalo kayo, sis, sa amin. At welcome po kayo dito sa amin. At nawa, hindi ito ang unang pagkakataon na makasama namin kayo, mga kapatid. Sis, salamat sa ating Panginoon. So, sabi ko nga dito, mga kapatid, Ephesians, namamanik siya bilang isang bilanggo sa ating Panginoon. Nang sabi ay, kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. So, may kita ninyo, pagdating dun sa 2, sinasabi niya, with all lowliness and meekness, yung lowliness dyan ay katumbas, mga kapatid, ng humility. Amen. In humble way, mga kapatid. Yung meekness, iniisip ng meekness, ang meekness, mga kapatid, ay hindi yung parang maamo lang, di ba? Kasi yung meekness, alam niyo, mga kapatid, sa meekness, yung pagiging maamo, merong strength ito sa likod. Kaya nga, yung mga meek, alam mo, mga kapatid, ay kagaya ng mga ox, mga kapatid, di ba, ginagamit yan sa pang-araro, mga kapatid. At meek sila na hayop, pero, mga kapatid, merong strength sa likod nito, mga kapatid. Kaya nga, alam mo, yung ox, mga kapatid, ano yan burden bearer yan Amen. Siya'y bumubuhat, mga kapatid, ng mga mabibigat na bagay o sa spiritual, mga kapatid, ay gayon din sa atin bilang isang mga mananampalataya sa ating Panginoon. With long suffering, forbearing one another. Long suffering, ano ibig sabihin ng long suffering, pastor? To suffer long. Ibig sabihin nun, yung mag-suffer ka ng mahaba-haba, mga kapatid, pero alam mo na itong pagtitiis na ito, mga kapatid, ay merong isang gantipala sa ating Panginoon o isang bagay, mga kapatid, na sa ating pagtitiis ay merong mabuting bagay na darating. Amen. Diba? Ay alam mo, pag naglilingkod ka sa ating Panginoon, yung ating pagtitiis, mga kapatid, ay minomold niyan yung ating karakter. Amen. Diba? Sabi si James, let patience have her perfect work, that ye may be perfect, entire,
ikay buo, ikay walang kulang, ikay mature. Ibig sabihin ng perfect doon mga kapatid. So, ito yung part 2 mga kapatid ng ating pong sermon last 2 weeks mga kapatid na a prisoner yoke up with His Word. Yun yung una. At ito ay prisoner, the Joseph experience. Amen. Nice kong tutukan mga kapatid yung pong experience ng isa sa mga propetang ginamit ng ating Panginoon, si Joseph mga kapatid. Diba? Na alam natin si Joseph ay isa sa mga tipo ng ating Panginoon Jesucristo na gumanap ng isang gampanin mga kapatid na hindi lamang ito isang parang bagay mga kapatid na kasi alam natin ang buhay ni Joseph mga kapatid ay kinaingitan siya ng kanyang mga kapatid, di ba? At itong storya mga kapatid ni Joseph ay mapagkukuhanan natin mga kapatid ng inspirasyon kung paano tayo makakapanatili sa ating Panginoon na naglilingkod at dumaranas mga kapatid sa sari-sari mga kapatid na eksperyensya. Kung maalala ninyo mga kapatid, last 2 weeks ay sabi ko nga yung pagiging bilanggo sa ating Panginoon ay hindi yan yung natural mga kapatid na nakakulong ka. Amen. Diba? Ang pagiging bilanggo sa ating Panginoon, una sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa mga kapatid, merong pa siyang pamatok na inilagay sa atin. Ito'y hindi mabigat. Sabi niya dun sa scripture, ang aking pamatok ay magaan. Diba? Sabi niya, kayo'y mga tutos sa akin. Dahil ang totoong bumubuhat mga kapatid ng ating mga pasanin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Pangatlo mga kapatid, ang sabi pa doon bilang isang bilanggo sa ating Panginoon ay kailangang tanggalin at burahin ng ating Panginoon yung ating mga kakayahan bilang ating mga sariling kakayahan dahil ito'y hindi magagamit ng ating Panginoon. Pagkat pagkabilanggo ka mga kapatid, kung ano lang yung iniutos sa iyo mga kapatid, ay yun lamang yung gagawin mo. Amen. Amen. At ang sinasabi rin dyan ay ikaapat, pagkabilanggo sa ating Panginoon, yung ating mga mithiin na maring bangga sa kanyang kalooban o sa kanyang salita mga kapatid, ito po'y ating bibitawan mga kapatid para sa ating Panginoon. Amen. At sabi mo pastor, di ba, pagka ang unang hakbang sa pagiging isang bilanggo sa ating Panginoon ay ano mga kapatid, yung unang hakbang? Sabi doon ay pagsuko mga kapatid. Kasi sa natural, pagka merong isang tao na nahuli mga kapatid na gumawa ng isang bagay na hindi tama mga kapatid, di ba? Ang isang pulis nakatutok sa kanya yung baril at siya'y kinakausap, ibinibigyan siya ng pagkakataon mga kapatid at para magawa niyang maisuko ang kanyang sarili. Amen. Di ba? Kasi mga kapatid, kailangan pasukuin yung tao kasi kung hindi at lumaban siya, mga kapatid, ay makikitil yung kanyang buhay. Di ba? Sa eksena mga kapatid, marahil merong isang tao mga kapatid na dumaan sa isang mahirap na sitwasyon at nakagawa ng isang mali mga kapatid at siya'y pinasusuko ng pulis at dahil alam niya mga kapatid napakahirap ng kanyang sitwasyon mga kapatid, dalawang iniisip niya, either lalaban sa mga kapatid or susuko siya, diba? Na parang sa ministro din yan mga kapatid, na sa tuwing ang pastor ay nangangaral sa inyo mga kapatid, alam niyo ang nais naming mangyari. Hindi lamang basta nandito kayo, hindi lamang basta nakaupo kayo, hindi lamang basta umaawit tayo at lahat, pero ang nais namin ay mapasuko ang buhay ninyo sa ating Panginoon. Dahil walang higit, mga kapatid, na gantimpala para sa isang ministro na makita na yung kanyang pinapangasiwaan, mga kapatid, na mga tupa ng kanilang buhay ay nai-surrender sa ating Panginoon. At nakatutok sa inyo, mga kapatid, hindi baril kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen, na ito'y mga kapatid, nagbibigay sa inyo ng pag-asa na sa pagsuko at pagbitaw mga kapatid sa mga bagay na nagpapahirap sa atin sa sanglibutan po na ito, ay meron siyang, di ba, meron pang bargain yan di ba? Pag sumuko ka, mas mapapagaan yung sentensya mo, di ba? Kaya sa spiritual din mga kapatid, alam ninyo, minsan, pagka may mga experiences din tayo mga kapatid na parang sabi natin, pastor, alam mo, lahat na sinubukan na namin Lahat na ng bagay sinubukan namin para medyo umaluan kami. Pero alam mo mga kapatid, baliktad sa mundo mga kapatid ng pananampalataya. Amen. Diba? Na kailangan lang natin mga kapatid isuko ang lahat sa ating Panginoon.
Diba? Alam mo, Pastor, ba't ba kasi ganun? Pastor, ba't hindi ako fully makasunod sa salita ng Panginoon? Alam mo, kaya hindi fully makasunod ang tao. Alam niyo ba kung anong dahilan? Kasi ang spirito willing eh. Diba? Willing ang spirito, sinabi ng scripture. Pero ang mahina, yung katawan, yung laman, mga kapatid. Dahil nga itong katawan na ito, mga kapatid, ay may sarili itong nasa, may sarili itong pita, meron itong kahinaan, at meron itong mga gusto, mga kapatid, na laging laban sa spirito. Diba sabi sa Korinto, mga kapatid, ang laman ay laging laban sa kung ano ang nais ng espiritu. Kaya hindi na dapat tayo magtaka, mga kapatid, kapag meron tayong mga gawi bilang isang tao na alam natin na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. And you must identify, mga kapatid, if you are a born again Christian, na ito'y hindi ikaw, kundi ang laman, ang kasalanan na siyang nananahan sa iyo. Di ba si Pablo, sabi niya sa Roma, mga kapatid, na kung ano yung nais ko, yun yung hindi ko magawa. Pero yung hindi ko nais, yun yung nagagawa ko. Dahil ang katawang ito, mga kapatid, hanggat hindi pa to napapalitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay ito'y bilanggo, mga kapatid, dun po sa mga kahinaan po nito, mga kapatid. Pero nagpapasalamat tayo, bagamat merong kahinaan at bilanggo sa kahinaan ng laman na ito, yung kaloob-loobang pagkatao ay bilanggo sa ating Panginoon. Amen. Kaya meron tayong pag-asa, mga kapatid, na kung bilanggo tayo sa ating Panginoon, ay nasa ilalim tayo ng pangangalaga din niya. Diba? Ba't hindi makasunod, Pastor? Ang totoo talagang dahilan, bakit hindi talaga makasunod sa salita ng ating Panginoon? Kasi hindi fully nakasurrender sa ating Panginoon. Diba? Alam mo ba, mga kapatid, alam niyo mga lifeguard, mga kapatid, yung mga sumasagip na mga nalulunod. Pagka meron palang nalulunod, mga kapatid, hindi pala nila agad sinasagip yan. Ang ginagawa nila, mga kapatid, titingnan muna nila yan, mga kapatid, at titingnan nila yung nalulunod kung ito'y nag-i-struggle pa ba o hindi. Kasi pagka yung lifeguard pala, mga kapatid, ay pumunta dun sa tubig at subukang sagipin yung tao nag-i-struggle, pareho sila, mga kapatid, nalulubog. Kaya sabi dun, mga kapatid, alam mo, titingnan muna ng lifeguard kapag ka medyo parang bibigay na, parang hindi titigil na sa pag-struggle, dun ito tatalon, mga kapatid, upang sagipin yung taong yun at siya'y mailigtas. At alam niyo ba, ganun din sa ating Panginoon. Kung minsan hindi siya makakilos sa atin, kasi tayo mismo, mga kapatid, ay nag-i-struggle sa sarili nating lakas. Hindi tayo magagawang tulungan at sagipin ng ating Panginoon, mga kapatid, hanggat hindi natin maitaas yung ating dalawang kamay. Di ba minsan, yung mga nalulunod, talagang pumapagaspas pa yung kamay. Pero pag nakikita mo na parang wala ng lakas, wala na doon siya sa hangganan niya, nakataas ng ganyan, mga kapatid, at bababa. At doon, mga kapatid, pupunta yung lifeguard para kunin yung tao na nalulunod, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, kailangan lang talaga natin itaas yung ating dalawang kamay sa ating Panginoon. Diba? Para siya ang sumagip sa atin. Diba? Na bigyan niya tayo, mga kapatid, ng rescue, mga kapatid, na talagang pangangailangan ng isang tao, mga kapatid, na wala talagang kakayahan sa kanyang sarili. Diba? Sabi pa nga, Pastor, kasi gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon. Gusto kong sundin. Kaya lang, nag-i-struggle talaga ako. Pero pag huminto ka dun sa struggle, mga kapatid, at magawa mo maisuko ang buhay mo sa ating Panginoon, siya na mismo, mga kapatid, ang gagawa sa buhay mo. Kasi minsan nakala natin, sa sarili nating lakas, magagawa nating masunod kung ano yung sinasabi ng Scripture. Diba? Wala namang masama. Sinisikap mo, magbasa ka, mag-meditate ka at lahat, pero kung sariling strength mo pa rin, mga kapatid, yung gamit mo, ay mauupos ka, mga kapatid. At mangyayari, mga kapatid, mananawa ka. Alam mo ba, sabi ng message, kapag daw dumarating ang pagkakataon sa buhay natin na ang Diyos ay nangungusap na maglingkod ka, at ito'y isinasantabi mo, sabi ngayon, isinasantabi mo, darating ang araw, yung pagtawag na yun ng ating Panginoon na hindi mo na mararamdaman at titigil ka na sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. So kaya, kung merong pagtawag ang ating Panginoon, kung meron siyang hinihiling sa atin, minsan tayo yung gumagawa ng sarili nating kahirapan eh. Ano ibig mong sabihin, Pastor? Kasi merong pinagagawa ang ating Panginoon sa atin at ayaw nating sundin
Pero mga kapatid, yun ang pamamaraan ng Panginoon para alisin tayo dun sa dinaranas nating affliction. Alam niyo na yan, ibig ko sabihin mga kapatid, na ang Diyos, mga kapatid, minsan ginagamit niya yung mga sirkumstansya, hindi lamang para imol, kundi para mga kapatid, alam mo, i-humble talaga tayo mga kapatid sa paglilingkod na ito dahil walang-wala talaga tayo mga kapatid kung walang ating Panginoon. Ba? Isip natin, hindi, matagal na ako naglilingkod, Pastor, kaya ko naman. Alam mo, darating yung punto sa buhay mo mga kapatid, mawawala yung kalakasan na yun. Minsan nando ka sa sulok ko, questionin mo ang lahat, ang buhay mo, ang layunin mo. Pero mga kapatid, ang kalakasan natin bilang isang mananampalataya, alam niyo siya lang masusumpungan. Sa salita lang din ng ating Panginoon. Sa gawain lang din natin ng ating Panginoon. Pastor, kasi may mga dry season. Alam mo, normal yun. May mga dry season, huwag kayong maniwala dun sa mga preacher nagsabi na ang lahat puro kagalangan sa ating Panginoon. Alam mo, sabi nga ng scripture di ba dun sa Laodicean age, ibig ko sana na ikaw ay mainit o malamig. Dahil pagkakataon ng Diyos yun, yung mainit mga kapatid ay mapuspos ka ng Spirito, at pagkakataon din yung malamig mga kapatid ay maipakita niya yung kapangyarihan sa iyo. Ang ayaw niya, yung malahininga. Ano yung malahininga, Pastor? Parang katumbas niya ng make-believer. Diba? Kasi merong nais gawin ng ating Panginoon dun sa magkabila ang dulo, mga kapatid, ng buhay ng isang tao. At ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, talaga, isurrender sa ating Panginoon. Diba? Dun sa mga panahon, mga kapatid, na parang, Pastor, ang ihirap talaga, Pastor. Alam mo, darating talaga tayo dun sa punto, mga kapatid, na para bang ayaw na natin. Diba? Hindi lamang yan mga kapatid sa tawag dito, dun sa mga bagong mananampalataya, kahit dun sa mga matatagal ng mananampalataya sa ating Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, bilanggo tayo sa ating Panginoon. Diba? Kahit na itanggi natin, hindi, Pastor, may free will naman ako, pwede akong pumili talaga. Totoo yun, pwede kang pumili. Pero once mga kapatid na ang buhay mo ay minsang naiangkla sa ating Panginoon, meron kung anong binago dyan mga kapatid, na kapag nawalay ka sa ating Panginoon, meron talagang kulang. Meron talagang bagay mga kapatid na sikapin mo mang hanapin sa sanlibutan o sa ibang bagay, hindi po yan kayang punuan mga kapatid. Tanging sa ating Panginoon. So gusto kong tingnan mga kapatid yung buhay ni Joseph. Si Joseph mga kapatid is a spiritual man and also a gifted man. Kasi diba si Joseph mga kapatid ay isang tao mga kapatid na marunong mag-translate ng panaginip. At alam mo mga kapatid, Genesis po ito. Alam niyo ba na ang gift mga kapatid na pag-translate ng dreams ay kadalasan mga kapatid na kaloob ng isang propeta. Diba? Kaya nga sa ating panahon mga kapatid, nawa meron talaga mga kapatid yun talagang accurate. Kasi alam mo, ang totoong interpretation at pag-i-interpret ng isang dream ay sa pamamagitan mga kapatid ng isang prophetic mga kapatid na gift. Anong ginagawa, Pastor? Pinapakita sa kanya yung buong panaginip mo. Amen. Kasi pag tayo na naginip, hindi kompleto Ipapakita sa kanya at tapos ita-translate kung anong ibig sabihin nito. At itong si Joseph mga kapatid ay nakakita na siya ng mga visions, mga panaginip mga kapatid. At ito yung sinasabi niya, ngunit mga kapatid, ito'y parang hindi naging maganda sa pakinig ng kanyang mga kapatid. So, naalala niyo, meron siyang panaginip na sabi niya, ay meron akong bugkos na ito'y nakatayo. Tapos yung mga bugkos ninyo na ani ninyo ay nakayuko sa akin. So, hindi na kailangan mga kapatid ng prophet doon para i-translate. Si Jacob mismo, mga kapatid, ay nakarinig doon sa kanyang anak na si Joseph nang sabi niya ay alam niya na ito'y ang kanyang mga kapatid ay yuyukod sa kanya balang araw. Diba? Sabi pa nga, pati daw yung araw tsaka yung buwan. Ang tinutukoy dun, yung nanay niya tsaka si Jacob, mga kapatid, ay yuyukod din mga kapatid kay Joseph. Pero sabi dun, pag binasa niyo yung scripture, ito'y binantayan lang ni Joseph, ni Jacob. Kasi mga kapatid, si Jacob, di ba meron din siyang panaginip? Amen. Nung minsan kakatagpuin niya si Esau, mga kapatid, bago siya makapagbunok dun sa anghel, nang sabi na naginip siya dun, nakahiga siya dun sa bato, na naginip siya na merong isang hagdan, na merong nag-aakyat panaog, mga kapatid, ng mga anghel. Amen. Amen. So alam niya na yung panaginip natin ni Joseph, mga kapatid, ay meron pong ibig sabihin. Amen. At dumating ang punto, mga kapatid, na
binabanggit niya ito, siguro, naniniwala ko dito, wala siyang intensyon na ipakita na siya'y mas spiritual, na siya'y merong ganitong gift. Sinasabi niya lamang ito. Ngunit ito'y hindi naging magandang pakinig, mga kapatid, sa pakinig nung hindi ito naging maganda sa pakinig nung kanyang mga kapatid. Ang sabi nila, ikaw na bunso, bago si Benjamin, mga kapatid, ay kami ay yuyuko sa'yo. Kasi bihira yung mga kapatid. Dahil lagi ang blessing nandoon sa may birthright. Ibig sabihin, yung unang panganak, mga kapatid, na lalaki, yun ang may karapatan sa blessing at dun sa mga inheritance. Pero bakit itong bunso, mga kapatid, sa panahon na yan, ay bakit siya ang yuyukuran, mga kapatid? Pero alam mo, mga kapatid, merong gustong gawin ng ating Panginoon sa buhay ni Joseph, na ito'y hindi para itaas lamang siya, kundi ito'y magbubunsod din ng buhay para din sa iba. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang buhay din ng minister, mga kapatid, bilang bilanggo sa ating Panginoon, ay hindi biro, dahil ang pagkakabilanggo ng isang ministro sa ating Panginoon ay hindi para sa kapakanan niya, kundi para sa kapakanan, mga kapatid, nung pong pinapangasiwaan niya, mga kapatid, ng mga tupa. Diba? Na marahil pwede nating sabihin, merong mga gustong gawin yung taong ito dahil tao din siya, pero hindi niya ito magawa dahil siya'y bilanggo sa ating Panginoon. At kahit anong hirap, mga kapatid, na mga bagay na dumarating sa kanyang buhay, ay dahil bilanggo siya sa ating Panginoon, ay wala siyang magawa. Amen. Parang ganito rin, mga kapatid, si Joseph, mga kapatid. Ito yung gift na hawak niya, na makapag-interpret ng dreams, nakakita ng dreams. Wala siyang ibig sabihin sa mga bagay na ito para ipakita na siya'y mataas. Ngunit, sadyang pinagpala ng Panginoon si Joseph, mga kapatid, upang magamit siya, mga kapatid, para sa isang layunin. At ang sabi doon, dumating ang pagkakataon, nag-usap-usap sila para patayin ang kanilang kapatid. Amen. Hallelujah, na si Joseph. Yung kanyang kapatid, mga kapatid, si Judah at saka si Reuben, mga kapatid, diba? Na gusto nila, mga kapatid, na ipagbili. Diba? Una, gustong patayin. Tapos umawat si Reuben. Pastor, ba't umawat si Reuben? Si Reuben, mga kapatid, ang panganay na anak ni Jacob. At meron siya nagawang pagkakamali, kaya yung birthright hindi na mapupunta sa kanya. Kaya nung marinig niya na yung kanyang mga kapatid doon, sila Levi, sila Judah, ay gustong patayin ito, sinabi, huwag nating patayin, ibenta na lang natin. Diba? Kasi ilagay na lang natin sa isang pit, sa isang balon. Diba? Tatakpan nila, tapos ang gagawin niya, pag umalis na sila, babalikan niya yun. Tapos kukunin niya si Joseph. Tapos ibabalik niya dun sa tatay, kasi ang favor ni Jacob ay na kay Joseph. So gusto niya makuha yung pabor para maibalik sa kanya yung birthright. Pero nangyari, mga kapatid, nagbigay, mga kapatid, ng suggestion itong si Judah, mga kapatid, na wag nating patayin, ibenta na lang natin. Diba? Tipo talaga ng ating Panginoon Kristo na binenta, mga kapatid, sa ilang piraso ng pilak, mga kapatid. At siya dinala, mga kapatid, dun po sa sinong bumili sa kanya? Mga Ishmaelita, mga kapatid. At pagdating noon ay binigay, mga kapatid, dun po sa Egypt. Diba? Na napunta siya, mga kapatid, kay Potiphar. Nais kong basahin yung Genesis chapter 39, mga kapatid. Diba? Sabi dito, at ibinaba ni Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose. Diba? Di ba kayo napapaisip doon? Pastor, hindi maganda yung dinaanan niya. Nandun siya sa pit nung una, tapos binenta siya. Pero alam mo, ang sabi ng scripture, mga kapatid, ang Panginoon ay sumakay Jose. Amen. Diba? So, hindi natin pwedeng sabihin na porque hindi maganda yung ating karanasan, hindi maganda yung ating kalagayan, hindi komportable yung ating sitwasyon, na wala doon ang Panginoon. Amen. Kasi hanggat, mga kapatid, merong layunin ng Diyos sa buhay ng bawat tao, mga kapatid, na tinawag niya. Ang sabi doon, mga kapatid, and the Lord was with Joseph. Diba? Tignan natin yung tuloy-tuloy natin. Sabi doon, ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad. Ito'y blessed, ibig sabihin. At siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoon na taga-Ehipto.
At nakita ng kanyang Panginoon, ibig sabihin, nakita ni Potiphar na ang Panginoon ay sumasa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Kasi he was a gifted man, he was created for a purpose. Diba? Kung di ako nagkakamali, ang kanyang Egyptian name, Zaphat-Hatneya. Zaphat-Hatneya, ibig sabihin nun ay the preserver of life. Amen. At ang sabi doon mga kapatid, nung siya'y dinala doon kay Potiphar, binigyan siya ng tawag dito, gampanin, responsibility, pero ito na yung kaaway. Ito na si Taning mga kapatid, na nagnanais na sirain yung layunin ng Diyos doon sa buhay ni Joseph. Kaya huwag na kayo magtaka mga kapatid, pagka merong mga trouble, merong mga circumstansya, kasi ang diablo mga kapatid, talagang gagawa yan para tayo mga kapatid ay ma-distract dun po sa layunin at programa ng ating Panginoon. At dumating mga kapatid sa punto, sabi dun ay tinutukso siya araw-araw nung asawa ni Potiphar upang sumiping sa kanya. Pero mga kapatid, alam mo, ginawa mga kapatid ni Joseph, sabi niya, alam mo, lahat ipinagkatiwala niya sa akin dito. Lahat ng kapamahalaan sa mga bagay na nandito, pero maliban sa iyo. So, ang sabi ng mga kapatid, ito'y tinanggihan ni Joseph. Diba? Ang sabi nga doon mga kapatid, unang tanggi niya, pangalawang mga kapatid, tinutukso pa rin siya. Ilang beses yun mga kapatid. Kaya alam mo yung pagtukso talaga mga kapatid sa atin, hindi lang isang beses. Maraming ulit yan mga kapatid. Hanggang sa mga kapatid, makapag-overcome tayo. Kasi kapag ka mga kapatid, doon po sa tukso, na ibinibigay sa atin na hindi pa rin tayo nakapag-overcome, babalik ko pa rin ulit doon sa level 1 na yun. Kasi ang sabi ng scripture, kung sino man ang magtagumpay, diba? Sabi dun sa Revelation, kung sino man ang mag-overcome, ay siyang uupong kasama ko. Diba? Pastor, alam mo naman, tao ka din, wala kang kakayahan. Totoo yun. Wala tayong kakayahan sa ating sarili. Kaya nga merong Espiritu Santo, mga kapatid, na ating Panginoon Kristo, saan yun ang Espiritu Santo, nang sabi mananahan sa atin, dahil siya na yung unang nagtagumpay. Na anuman mga kapatid, yun dapat nating pagtagumpayan, ang Panginoon ang siyang magtatagumpay para sa atin. Amen. Sabi doon mga kapatid, tumakbo ito mga kapatid, doon sa huling pagkakataon, ay nakuha yung kanyang scarf kasi tumakbo siya mga kapatid, di ba? At ang sabi mga kapatid, doon po sa huling bahagi mga kapatid nitong 39 mga kapatid, sinabi ng babae, pinagtangkaan ako ni Joseph na ganito ganyan, nandito yung balabal. So siyempre dahil parang may ebidensya mga kapatid, talaga nabilanggo siya. Diba? Pastor, parang unfair naman nun. Diba? Minsan parang unfair, Pastor. Gumaganap naman ako sa kalooban ng Panginoon. Ginaganap ko naman kung ano yung salita. Pero bakit parang naiipit ako sa isang sitwasyon na dapat hindi ako naiipit? Alam mo, may layunin ng ating Panginoon. Nang sabi dun mga kapatid, pagdating dun sa 20, same chapter mga kapatid, at dinala ng kanyang Panginoon, si Potiphar, si Jose, saan mga kapatid, at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya'y natira doon sa bilangguan. Sabi nga doon mga kapatid, tumagal yan eh. Parang halos nagkaroon na siya ng balbas dyan. Halos di na siya makilala mga kapatid. At kung iisipin mo mga kapatid, nagpasimula na merong vision ng Panginoon na i-bless siya, binless siya sa Egypt, pero bakit biglang binaba? Diba? I believe mga kapatid, meron ding tinuturo ang ating Panginoon kay Jose. At tinitingnan din mga kapatid, yung pong kanyang attitude mga kapatid sa pagtayo sa salita ng ating Panginoon. Nansabi doon mga kapatid, itong si Jose ay inilagay doon sa bilangguan kahit na hindi naman niya ginawa yung isang pagkakamali na yun mga kapatid. Diba? Ito naman na naisuko naman ang buhay sa Panginoon. Diba? Ibig sabihin, naniniwala ko mga kapatid na siya bilang isang propeta mga kapatid ay ginabayan siya ng Panginoon. May pinakitang vision sa kanya, mga dreams mga kapatid, siya iniingatan ng ating Panginoon. But all of a sudden mga kapatid, bilang isang bilanggo sa ating Panginoon, but parang nandun siya sa isang circumstansya na hindi po maganda. Isang ganyan din tayo nag-iisip, Lord, maglilingkod naman ako Panginoon. Ninanasa ako namang sundin ng kalooban mo, pero ba't nandito ako sa ganitong prison house? Sabihin na natin, prison house. Diba isang kalagayan na madilim,
limitado yung galaw mo, limitado yung nakikita mo. Pero alam mo mga kapatid, ang sabi ng Scripture, tinanong yung 21, datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose. Kung paano sa unang bahagi mga kapatid ay God was with Joseph mga kapatid. Kahit dun sa prison house, mga kapatid, sinamahan siya ng ating Panginoon. Kasi hindi pa tapos ang ating Panginoon sa Kanya, mga kapatid, sa Kanyang buhay dahil merong nais gawin ng ating Panginoon. Nang sabi doon ay ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguhan. So parang nalipat lang siya, mga kapatid, ng place, pero pinagkatiwalaan pa rin siya. Binigyan pa rin siya ng kapamahalaan, mga kapatid. Ibig sabihin, ano yung ibig sabihin mo, Pastor, na God was with Joseph? Ang pabor ng Panginoon ay nakay Jose. Doon man sa pinakamataas na bahagi ng buhay niya, at kahit doon sa ilalim, pinakamaburol, mga kapatid, na buhay, mga kapatid, ni Joseph. Alam mo bakit? Kasi dahil nga bilanggo siya sa ating Panginoon, obligado ang Panginoon sa kanyang mga lingkod. Diba? Nang sabi doon mga kapatid, pinagkatiwalaan pa rin siya. Sabi ay hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ng anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon ay sumakay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng ating Panginoon. So kung ano man yung hawakan niya, ano man yung gawin niya, mga kapatid, ay pinagpapala ng ating Panginoon. Bakit? Unang-una, ang mga lingkod ng Diyos ay blessed, mga kapatid. Kaya mga kapatid, alam mo, gumawa man ng napakaliit na bagay ang ibang tao sa mga lingkod ng Diyos, hindi nawawalan niyo ng gantimpala. Paano, mga kapatid? Di ba, naalala ninyo mga kapatid, yung pong series natin sa part 2 ng Ruth, na sabi doon ay, sino man mga kapatid ang magbigay ng malamig na tubig sa isang lingkod ng Diyos ay hindi nawawalan ng gantimpala. Yung gumawa ng isang bagay na mabuti sa pangalan ng isang propeta ay tatanggap ng gantimpalang ayon sa propeta. Ang sino mang gumawa ng isang bagay sa isang matuwid na tao sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng isang matuwid na bagay. Pero sabi doon, sila mga kapatid na gumaganap ng paglilingkod sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, ang salita rin mismo mga kapatid ang kanilang magiging gantimpala. Amen. Diba? Kaya alam mo mga kapatid, yung pong kalagayan nito ni Joseph, nasa bilangguan, pero ang Panginoon ay sumasa kanya. Diba? Kasi alam mo mga kapatid, siya ay matuwid. Siya ay gumaganap ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Gaya ng sabi ni Pablo, sabi niya, ako namamanhik, ibig sabihin ng namamanhik mga kapatid, ay parang I pray thee. Ito'y hinihiling ko sa inyo bilang isang bilanggo ni Kristo na kayo'y lumakad ng narapat ng ayon sa pagkatawag sa inyo. Kung tayo nga mga kapatid ay bilanggo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang salita at may pamatok sa atin mga kapatid ang kanyang salita, tayo nga mga kapatid ay kailangan kumilos. Hindi lamang kumilos, marahil mag-isip, magsalita bilang isang bilanggo ni Kristo. Diba? Kasi minsan nakakalimutan natin Diba? Sabi ko nga sa inyo, being a Christian is a responsibility. At napakahirap. Diba? Kasi may standard ang salita ng ating Panginoon. Diba, Pastor, sabi mo, huwag tayong maging legalista, yes. Kaya nga itinuturo ko sa inyo dito mga kapatid, ang paraan ng pagiging bilanggo sa ating Panginoon at masunod ang kanyang mga salita mga kapatid, ay nagmumula muna mga kapatid saan? Sa pagsuko sa ating Panginoon. Kasi pag ikaw, sa natural, sumuko ka, saan ang punta mo? Bilangguan agad Diba? Tapos pag nasa bilangguan ka na, iingatan ka din naman dun. May pagkain naman dun, mga kapatid. May mga pwedeng dumalaw din naman sa'yo. Pero mga kapatid, alam mo yung pagiging bilanggo, talagang tatanggalin yan yung mga rights mo sa sarili mo mga kapatid dahil hindi na ikaw ang siyang masusunod, kundi ang Panginoon. Kaya nga si Peter, di ba, nung na-restore siya, di ba, nangusap ulit ang Panginoon sa kanya na, alam mo Peter, merong mga taong mag-aakay sa'yo. Dadalhin ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Sabi niya, pagtanda mo ito mangyari sa'yo, ibig niya sabihin kasi doon, Peter, ganitong uri ka mamamatay. Sa ganitong paraan ka mamamatay.
Di ba? Parang ang saklap nun, pastor. Naglingkod. Tapos, si Peter namatay sa Panginoon kasi bilanggo siya sa ating Panginoon eh. Sabi pa nga, nung pinako siya mga kapatid, sabi niya, unworthy ako eh. Naipako na gaya sa Panginoon sa Kristo, kaya baliktarin niyo yung krus. Sabi mo, si Peter, mga kapatid, na dating parang bida-bida lang, na hindi alam ang kanyang sinasabi, gusto lang niya lagi i-please ang ating Panginoon, at dininay niya na 3 beses, pero nung dumating ang Espiritu Santo sa kanya, ano ibig sabihin? Siya, mga kapatid, ay naging candidate, mga kapatid, sa Espiritu Santo dahil ang buhay niya fully na isuko sa ating Panginoon. Kaya si Peter na tumatakbo, si Peter na duwag, mga kapatid, ay nandoon, mga kapatid, sa Book of Acts, nung bumaba ang Espiritu Santo, nangaral, mga kapatid, sa ilang daan, mga kapatid, na kaluluwa, at ito'y, mga kapatid, ay naligtas at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kasi bilanggo, mga kapatid. At babalikan ko, mga kapatid, si Joseph, di ba? Na nandoon siya. Tapos meron siya nakilalang 2 tao, di ba? Na nakulong din. Isang baker, mga kapatid, tsaka isang katiwala din, mga kapatid, na binasa niya, mga kapatid, yung parehong dream. Di ba? Yung isa, sabi niya, ganito mangyari sa'yo, mamamatay ka. Yung isa naman, maitataas ka uli doon sa Paraon at nawa, sana, pagka naitaas ka na doon, maalala mo ako. Kasi interpret yung dream eh. So, nangyari, namatay talaga yung isa na ibalik, mga kapatid. Pero alam mo ba, nakalimutan si Joseph. Amen. Nakalimutan siya, mga kapatid, nung pong ibinalik, mga kapatid, doon po sa bahay ng Paraon. Diba? Gumanap ka ng isang bagay, gumanap ka ng isang tungkulin, ginanap mo ang kalooban ng Diyos, at pakiramdam mo, parang kinalimutan ka, mga kapatid. Pero alam mo, mga kapatid, meron lamang panahon, at merong pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, kung paano niya ginaganap, mga kapatid, yung pong mga bagay sa buhay natin. Diba? Kasi dumating yung time, meron namang dream, dun sa Paraon. Diba? Yung pong mga payat, na baka ay kinain yung mga malulusog na baka. Walang makapag-interpret. Walang, mga kapatid, na makapagsabi doon sa hari kung anong ibig sabihin nung panaginip na yun. Amen. Pero, mga kapatid, naalala nung isa. Sabi nga, alam mo, doon sa kulungan namin, merong isa doon na gifted. Sabi nga na nagtatranslate ng dream. So, nung sinabi niya yun, mga kapatid, kinuha siya, mga kapatid. Sabi doon pa nga, mga kapatid, ay habang dinadala dun si Joseph, mga kapatid, ay siya'y binihisan, tinapyas yung kanyang mga balbas, diba? At siya'y nilapit, mga kapatid, dun po sa hari, dun sa Egypt, yung Paraon. Ano ba, sa panahon nila dati, mga kapatid, ang Egypt ang pinakamakapangyarihan. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Sa time na yun. At nagkaroon, mga kapatid, ng famine sa panahon na yan. At ibig sabihin kasi nung dream, mga kapatid, ay magkakaroon ng 7 years, mga kapatid, na blessed years at 7 years na famine, mga kapatid. Ito po yung in-interpret ni Joseph sa harapan, mga kapatid, nung hari, mga kapatid. At ang sabi doon, nung na-explain niya ito, mga kapatid, binigyan na naman siya ng kapahamalaan, mga kapatid. Doon po sa Egypt, na siya naging right hand, mga kapatid, ng Paraon. Na ano man ang kanyang sabihin, ano man ang kanyang, mga kapatid, na iatas, mga kapatid, ito yung mangyayari. Diba? Ang Panginoon, mga kapatid, alam niya kung saan niya tayo ipoposisyon. Diba? Pero, mga kapatid, bago ang pagpuposisyon ng ating Panginoon sa isang bahagi na mas mataas dun sa kalagayan natin, mga kapatid, kailangan masumpungan tayo, mga kapatid, na tapat at bilanggo sa ating Panginoon. Diba? Alam mo, pastor, parang ang sakit sa tengang pakinggan yung bilanggo. Kasi kung natural na kaisipan ang gagamitin natin, mga kapatid, ayaw nating nalilimitahan tayo sa kaya nating gawin. Pero bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon, kapag ka ang buhay ng isang tao, mga kapatid, ay naisuko sa ating Panginoon, kung ano lamang ang sabihin ng ating Panginoon, yun lamang ang ating susundin. Diba? Pastor, alam mo, sinunod ko naman, kaya lang merong mga bahagi sa buhay ko, parang minsan hindi ako masaya. Diba? Kasi pag-iimbilan ko, minsan parang ikaw lang mag-isa, parang madilim, walang espasyo, masikip, mga kapatid. Pero alam mo, sabi ng Scripture, God was with Joseph.
ang Diyos ay sumasa iyo. Amen. Diba? Pastor, di ko siya makita. Nasa bilanggo nga ako eh. Alam mo mga kapatid, hindi tayo tumitingin sa pamamagitan ng ating mga natural na mata. Tumitingin tayo sa gawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga spiritual na mata. Yes, Lord. Kasi akala natin mga kapatid, hindi gumagawa ang ating Panginoon. Amen. Diba? Sabi pa nga mga kapatid, alam mo, dun sa mga pinakatapat na naglilingkod ang ating Panginoon, sa mga panahon na tahimik ang ating Panginoon, dun siya gumagawa. Alam niyo si Job, sabi niya, tumingin ako sa kaliwa, wala ka Panginoon. Tumingin ako sa kanan, wala ka. Tumingin ako sa harapan, sa likod, wala ka. Pero alam mo ang daanang dinadaanan ko, na kapag ka ako'y idinaan sa apoy na gaya ng isang ginto na dinadala ng mga kapatid sa apoy, sabi doon, ako'y parang isang ginto na dinalisay sa harapan mo. Kasi pagka gumagawa ang Panginoon, alam mo, hindi siya hambog na Diyos eh. Pagka gumagawa siya mga kapatid, tahimik lang siya. Nasakala natin, walang ginagawa ng ating Panginoon, pero tumatrabaho siya sa likod mga kapatid ng mga sirkumstansya. Tayo lang mga kapatid, ang minsan ay mainipin mga kapatid. Dahil parang hindi nababago yung sirkumstansya. Alam niyo mga kapatid, yung pagbabago ng sirkumstansya ay hindi sign mga kapatid na ang Panginoon yun. Minsan, mas marami yung mga pagkakataon na kapag nananalangin tayo, parang hindi na bago yung circumstansya. Amen. Pero alam mo, ano yung nabago? Yung nananalangin sa Panginoon. Na nagagawa mong tingnan ng tama yung mga bagay. Nare-rebuke ka mga kapatid sa pamamagitan ng panalangin mo mga kapatid. Dahil minsan mga kapatid, akala natin wala tayong pride eh. Diba? Alam mo yung pag-self-pity, pride din yun eh. Diba? Yung isipin mong may mga inggit sa yung tao, mga kapatid, pride yun. Sabi mo, hindi, alam mo, inggit sa akin yung mga yan eh. Bakit? Sino ba tayo, mga kapatid? Diba? Pagka meron tayong mga bahagi na ganun, mga kapatid, ibabalik tayo ng Panginoon sa isang lugar kung saan tatapyasin niya yung mga bahagi na yun. Diba? Alala niyo mga kapatid yung scripture sa Ecclesiastes chapter 14, verse 7, doon nagkamali. Sabi doon, kapag masaya, maayos ang buhay mga kapatid, ay magsaya ka, walang masama doon. Pero pag dumating yung adversity, ang sabi doon ay consider. Ano yung consider? Magbulay-bulay ka. Mag-inventory ka. Baka mamaya mga kapatid, meron tayong naiwaglit mga kapatid sa ating Panginoon. Kasi itong si Joseph mga kapatid, all throughout his life mga kapatid, hindi siya iniwan ng ating Panginoon eh. Kasi lahat ginawa niya ng ayon sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Nandun siya sa dakong pinagpala siya, nandun ang ating Panginoon. Sa dako na nasa bilangguan siya, ang pabor ng Panginoon, nandun pa rin. God was with Joseph, mga kapatid. Kaya huwag tayong mapagod, mga kapatid, na gumawa ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kahit pa nakikita natin, Pastor, parang kasing walang nangyayari, Pastor eh. Parang hindi na babago, Pastor. Nakailang panalang, nakailang load na ako, Pastor. May mga pasa na nga yung tuhod ko, Pastor. Pero ano mga kapatid, I know thy works. Sabi ng scripture. Alam ko ang iyong mga gawa. Nakikita ko, di ba sabi doon, He is the God who sees. Siya ang Diyos na nakita sa lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin mga kapatid gawin, ay i-commit mga kapatid ang mga bagay mga kapatid na hindi natin kayang baguhin. Diba? May mga bagay mga kapatid na hindi natin kayang baguhin eh. Sa sarili nating kakayahan. Kasi maliban ang Diyos, diba sabi ng scripture, except the Lord build the house. Yung labor ng tao mga kapatid is in vain. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Maliban ang Diyos ang siyang kumilos mga kapatid, magpala mga kapatid sa mga kamay mo upang itatag ang kanyang mga gawa mga kapatid. Lahat ng ating pagpapagal na ayon sa ating sariling lakas, ito'y mawawalan ng kabuluhan. Amen. Kaya kailangan mabago yung ating kaisipan mga kapatid sa paraan ng paglilingkod sa Kanya. Diba? Sino dito mga kapatid yung marahil ay 10 taon na naglilingkod sa ating Panginoon? Diba? Hindi tayo pwedeng sumalig lang dun sa dati nating experience kung paano natin nakilala ang ating Panginoon. Kasi
ang Panginoon, mga kapatid, ay tinuturuan tayo habang tayo gumugulang, mga kapatid, sa pananampalataya. At meron siyang mga pamamaraan, mga kapatid, na hindi na niya pamamaraan dati, hindi dahil hindi siya nagbabago, hindi, dahil, di ba sabi mo, Pastor, siya hindi nagbabago ng Diyos, yes. Pero sa mga pamamaraan niya, mga kapatid, ay meron siyang mga specific, mga kapatid, na works na ginagawa sa atin, kasi magkakaiba tayo ng nature eh. Magkakaiba tayo ng capacity. Diba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, yan lang yung trials mo, Brad. Naku, walang-wala yun sa trials ko. Magkaiba kayo ng kakayahan. Hindi mo pwedeng invalidate, mga kapatid, na parang alit lang mga trials mo eh. Kasi mga kapatid, may kanya-kanya tayong limitation bilang tao. Amen. Diba? Yes, yes. Kaya lang naman tayo, mga kapatid, binibigyan ng mga pagsubok na medyo katulad sa iba, para mga kapatid, makapagbigay tayo ng wisdom dun sa taong dumadaan doon. Yun ang isa sa mga purpose. Pero kung tutusin, magkakaiba, mga kapatid, yung pamamaraan ng ating Panginoon. Na pagka pinili natin, mga kapatid, yung buhay ng paglilingkod at bilang bilanggo sa ating Panginoon, mga kapatid, marami talagang, mga kapatid, na mawawala, mga kapatid, na nakasanayan natin. Hindi pwedeng bilanggo tayo sa ating Panginoon. Tapos yung mga gawa natin, mga kapatid, sa libutan, kasama pa rin natin, mga kapatid, sa panahon na naglilingkod na tayo sa ating Panginoon. Kasi pagkabilanggo, mga kapatid, unang-una dyan ay titingnan mo, mga kapatid, yung full authority ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay mo. Diba? Hindi pwede, mga kapatid, na sabihin, kasi yung iba sabihin, alam mo, naglilingkod ako sa Panginoon, pero malaya pa rin akong gawin kung ano yung gusto ko. Pero alam, mga kapatid, pag naglilingkod sa ating Panginoon, talagang i-deny mo talaga, mga kapatid, ang sarili mo. Ano yun? Hindi na sarili mo ang priority mo, kundi ang Panginoon. Ano yung tatlong priorities? Una, ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, ang family mo. Alam mo ba ang priority? Pangatlo ka, panghuli, mga kapatid. Ang Panginoon, ang pamilya mo, tsaka ikaw dun sa hulihan. Pastor, parang unfair naman, mga kapatid. Kung ang pagtuturo ng mensahe nito ay pinaniniwalaan talaga natin, mga kapatid, wala tayong ibang idadahilan, mga kapatid, at sasabihin lang natin ay amen. Dahil ito ang tamang katuruan, mga kapatid, na dapat nating tanggapin. Kasi sa panahon ngayon, mga kapatid, yung ibang mga tao, kita mo sa Facebook eh, priority nila, sarili nila. Diba? Tapos pagka nagkasakit, sinong tatakbuhan? Family. O kaya si Lord. Eh hindi mo nga pin-priority ang ating Panginoon. Hindi mo nga pin-priority yung family mo. Diba? Eh, Pastor, ngayon, priority ko ang Panginoon tsaka yung pamilya ko. God bless you. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Kasi nasa tamang priority ka, mga kapatid. Kaya may mga heartaches ang tao, alam mo, kasi minsan mali ng mga priorities. Minsan ang Christian din, kaya defeated din minsan, kasi mali din ang priorities. Minsan, ang priority, Facebook, scroll. Ba? Priority, may pagchismisan sa kapitbahay. Minsan ang priority, yung maghanap ng malaking halagang salapi. Nala niyo, mga kapatid, yung isang tao, mga kapatid, na gusto niyang mag-conquer ng mga lupa. Tapos dumating sa punto, ang dami niya nang nakanker. Tapos nung nagkasakit, alam mo, sa dami ng nakanker niyang lupa, ang kailangan lang naman niya, mga kapatid, yung sukat lang para sa libingan niya. Kaya alam mo, sabi niya, nagsisisi ako na ang buong buhay ko, inilagak ko dito kasi mali ng priority. Ang unang priority mo, mga kapatid, ang ating Panginoon. Pagka inuna mo ang ating Panginoon, hindi ka magiging pangalawa sa ating Panginoon. Una ka din sa Kanya, mga kapatid. Diba kaya hindi, mga kapatid, minsan nakakadalo yung mga kapatid yung blessing kasi hindi natin inuuna ang Panginoon eh. Diba? Inuuna natin yung murmur. Inuuna natin complain. Diba? Pastor, kasi mapait yung tubig na iniinom namin ngayon. Napakahirap ng tubig na iniinom namin ngayon, Pastor. Pero alalahanin mo, yung picture doon sa Bitter Mothers of Maran, sabi doon, pinuntahan nila si Moses, mga kapatid, nag-complain. Pero alam mo, sagot, sabi doon, nanalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil lang, mga kapatid, ang magiging kasagutan, mga kapatid, sa bawat kapaitan ng buhay. Diba alam yung Smyrna Church Age, mga kapatid? Sabi doon yung smear, ibig sabihin ng smear doon, yung mirror doon, yung kapaitan.
Kasi puros persecution sila doon, mga kapatid. They were persecuted 10 years. Pero sabi doon, mga kapatid, naging mabangong samyo sa Panginoon, ang alin? Yung panalangin nila. Habang sila, mga kapatid, nandun po sa arena, kinakain ng mga leon, nakapako, mga kapatid, dun sa krus, at nananalangin, mga kapatid, at sabihin, huwag mong ibilang sa kanila, Panginoon, ang kanilang ginagawa sa amin. At ang sabi dun, mga kapatid, alam mo, yung punto na yun, mga kapatid, ng kanilang mga panalangin ay naging mabangong samyo sa ating Panginoon. Kasi alam mo, bilanggo sila sa ating Panginoon. Wala silang magagawa kung dun sila padaanin ng ating Panginoon. Diba, sabi din sa Sminya, binasa rin natin, mga kapatid, Thyatirian Church Age, kung daw nagkamali. Hindi madaling maglingkod. Minsan napakahirap maglingkod. Pero sabi, silang mga naglilingkod para sa iba, ay uupong kasama niya balang araw, mga kapatid, dun sa trono. So lahat ng pagpapagal, lahat ng isinasakripisyo, kasi alam mo, yung sacrifice, mga kapatid, alam mo, hindi ka pwedeng magbigay ng paglilingkod, ng service, nang walang sacrifice. Pag nag-sacrifice ka din, kailangan may kasamang service. Hindi pwedeng mawala yung dalawang yun. Kaya nga, mga kapatid, alam mo, sa time ng yung Smyrna Church Age, di ba, ang anointing na beast na binigay sa kanila doon ay anointing ng isang ox. Kasi alam mo, tutusin, kung tinapatan yun, mga kapatid, ng anointing ng eagle, lalaban yung mga early Christians. Pero ang sabi dun, mga kapatid, simula doon sa age na yon, ang binigay na anointing ay ox. Ano po yung ox, pastor? Ang ox, alam mo, maamo yan. Mga kapatid, yung kanyang mukha, at meron itong lakas sa likod nito, at ito'y burden bearer. Ito'y nagtitiis, mga kapatid. Para bang ganun yung mga saints dun sa time na yon. Sila'y nagtitiis 10 years na persecution, mga kapatid. Pinaka-bloody, mga kapatid, na panahon. Pero sabi, habang sila'y nakabayo-bayo dun, mga kapatid, sinusunog, pinapakain sa leon, ang sabi, yung kanilang mga panalangin, mga kapatid, ay naging mabangong samyo sa ating Panginoon. Amen. So yung sagot, mga kapatid, sa mga mapapait na bahagi sa ating buhay, alam mo, mga kapatid, panalangin sa ating Panginoon. Amen. Diba? Sabi nga, dun nga nagkukulang yung Kristiyano. Kaya may quote, mga kapatid, ang message na, huwag mong isipin na susobra yung panalangin mo. Diba? Sabi ng iba, you can sing too much. You can testify too much. You can preach too much. But you can never pray too much. Kasi mga kapatid, lifeline natin yun eh. Diba? Minsan, pastor, hindi na panalangin kasi ang layo ni Lord eh. Hallelujah. Yun nga eh, malayo nga, tapos ayaw mo pa lumapit. Paano mababago yung circumstansya mo? Paano mababago yung lakad mo sa ating Panginoon? Paano ililigtas ng Panginoon yung mga mahal mo sa buhay? So, dapat mas lalo ka lumapit sa ating Panginoon. Diba? Mas lalo ka magpabilanggo sa ating Panginoon. Diba? Mas lalo mo, mga kapatid, ialay ang buhay nito nang sa ganun, mga kapatid, unti-unti, lahat ng bahagi ng buhay natin, totally ma-surrender sa ating Panginoon. Diba, sabi ko nga, yung pagsuko, hindi lamang yan isang beses. Kahit nga sa trials, mga kapatid, kailangan mo isuko ang sarili mo sa ating Panginoon. Diba? Pastor, 3 taon na ganito yung circumstansya namin, hindi nababago. Kailangan natin mag-inventory. Diba, baka may nakaligtaan tayo. Kasi si Joseph, mga kapatid, hindi iniwan ng ating Panginoon. At ang sabi doon, pinakalayunin, mga kapatid, magkakaroon pala ng famine. Ipinreserve ng Panginoon si Joseph at ginamit yung gift niya, mga kapatid, para din mag-preserve ng buhay ng iba. Kasi kung hindi nga na-interpret yung dreams, patay silang lahat, mga kapatid. Hindi lamang ang Egypt, pati yung mga kapatid niya at saka sila Jacob. Pati si Benjamin, yung kanilang pinakabunso, mga kapatid, na kapatid. Baka yung pagiging bilanggo sa ating Panginoon, mga kapatid, ay, sabi nga doon ay, ito yung mga tao, mga kapatid, na entirely devoted to Jesus and His service, often despite of personal hardship or restriction. Diba? Kahit sa kabila, mga kapatid, nung kahirapan at mga inconveniente, mga kapatid, yun talagang mga bilanggo sa ating Panginoon, mga kapatid,
ay nananatili sa ating Panginoon. Sabi pa doon, it signifies a willing surrender of one's own will. Diba? Una natin sinusuko rin yung kalooban natin. Diba? Kasi bilang tao, may sarili kang kalooban eh. Yung nais mo, yung gusto mo. Sabi doon ay, and freedom for the sake of Christ and for His gospel. Diba? Para sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sabi doon, una, diba? Balikan natin, submission, mga kapatid, sa authority ni Christ. Diba? Wala naman si Christ ngayon eh. Saan ko isasubmit, pastor? Sa kanyang salita. Diba? Kung ano yung sinasabi ng salita, it signifies a willingness to submit to Christ's leadership and follow His teachings. Pangalawa, mga kapatid, sabi doon, sacrifice and service. Ito yung sinabi ko kanina, mga kapatid, na yung sacrificing, mga kapatid, yung personal desires, saka yung mga comfort mo para sa ebanghelyo at paglilingkod sa iba sa pangalan ng ating Panginoon. Diba? Sabi nga, if anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. May mga kailangan talaga tayo i-deny. Diba? Ibig sabihin ng pag-deny, hindi magiging priority ang sarili mo. Ang priority mo ang ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, joyful obedience. Diba? Kasi merong sumusunod na nakasimangot eh. Diba? May sumusunod na malungkot. Pero dapat, mga kapatid, matutunan natin yung sumunod tayo na nakakahanap tayo ng kagalakan kahit napakahirap sundin ng bagay na gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Ako, as a pastor, sinasabi ko nga, ay prayer ko, Lord, turuan mo ko na laging mag-submit sa kalooban ko. Mahirap, mga kapatid, mag-submit kapag ka mas malakas yung sigaw ng kalooban mo kaysa dun sa sakdal ng kalooban ng ating Panginoon. Pero alam mo, mga kapatid, kahit still small voice lang, yung pangungusap, mga kapatid, ng ating Panginoon, kailangan nating sumunod dun. Diba? Akala kasi natin, yung pagsunod at pagiging bilanggo, parang tinatanggalan tayo ng kalayaan. Pero alam mo, protection ng Panginoon yun. Diba? Kasi yung kalooban mo, hindi mo alam, makakasakit pala sa iyan. Makakasugat pala sa spirito mo, sa damdamin mo. Kaya mga kapatid, alam mo, marami kang pwedeng ika-disappoint sa mga tao. Totoo yan, mga kapatid. Madidisappoint ka sa tao. Pero alam mo, pinaka maganda mong gawin, ibaba mo yung expectation mo sa tao at iataas mo, mga kapatid, yung expectation mo sa ating Panginoon. Kaya tayo minsan nadi-discourage eh. Kasi nakatingin tayo sa ibang tao. Kaya naman nakatingin tayo sa mga failures natin. Diba, to begin with, inutusin, failure tayo eh. Dahil mali, mga kapatid, yung pagkaka-express sa atin, na nandito tayo sa mga kapatid sa hybrid na laman. Pero mga kapatid, huwag mong tingnan, mga kapatid, yung mga bagay na inilagay na ng Diyos sa likuran mo. Magmatulin ka dun sa dakilang gantimpala ng pagkatawag ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin, di ba, hindi ko sinasabing naabot ko na, pero ang ginagawa ko, nililimot ko yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na limutin ko. Di ba, ano yun? Past mistakes mo, yung mga guilt feeling mo, kung nahingi mo na ng tawad sa ating Panginoon yan, ilagay mo na sa kanyang paanan. Paano, pastor, pag bumagsak ako, tumayo ka uli. Magpatuloy ka sa ating Panginoon. Hanggat hindi natin natatamo ang gantimpala ng pagpapalit ng katawan na ito, mga kapatid, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ba? Wala na tayong babalikan sa sanlibutan eh. Ano bang babalikan natin? Diba? Yung buhay natin dati, masaya ba tayo doon? Hindi, mga kapatid. Alam mo sa sarili mo at sa puso mo at sa kaibuturan ng pagkatao mo, mga kapatid, na wala ka nang babalikan, mga kapatid, once na nabilanggo ang buhay mo sa ating Panginoon. Diba? Amen. Sabi doon, yung pag-surrender, mga kapatid, sa ating Panginoon ay nagbubunsod yan ng greater spiritual freedom and peace that than one might experience in a life of a worldly pursuit. Diba? Worldly pursuit, yung mga bagay na inaasam mo. Diba? Si Pablo nga eh. Diba? Sabi doon, kailangan kalimutan niya yung mga bagay na natutunan niya at mga bagay na desire niya, mga kapatid, para tamuhin niya, si Kristo. Sabi doon, I count it down. Itinuring kong walang kabuluhan ang mga bagay na ito. Diba?
Pero sabi ko nga, Pastor, paano yun? Bata pa ako, may mga desire ako na gusto ko sana ganito mangyari sa buhay ko. Alam mga kapatid, yung mundo, unfair talaga. Diyos lang ang fair. Mga kapatid. Marahil meron tayong mga gustong gawin. At marami tayong gustong mangyari sa buhay natin na hindi pa mangyari ngayon. O kaya, marami pwede ko sabihin, hindi mangyari in the future. Pero lagi mong ilagay mga kapatid, yung pagtitiwala sa ating Panginoon na meron siyang mas magandang plano. Diba naalala ko isang sister na nakasama namin nung minsan. Sabi nga, alam mo, may mga pinagpipray ako sa Panginoon. Tapos pagka hindi tinutugon ng Panginoon, hindi ako nalulungkot. Sabi nga, hindi daw siya nalulungkot. Sabi nga kasi, niisip ko, mas better yung plan ng Panginoon. Which is tama din naman talaga, mga kapatid. Diba, iniisip natin, ba't di nangyari to? Ba't hindi ibigay ng Panginoon? Kasi meron siyang mas higit na ibibigay sa atin, mga kapatid. Once na isang tao bilanggo sa ating Panginoon, obligado siya, mga kapatid, na isupply yung needs, hindi yung wants. Bonus na lang yung wants kung i-bless ka ng ating Panginoon. Pero sabi doon, yung needs. Kasi mas higit, mga kapatid, ang kaisipan ng Diyos kaysa sa kaisipan natin. Mas higit ang kanyang daan kaysa sa daan natin. Ba? Kasi gusto natin yung ganito, gusto natin ganyan. Pero kung hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin, wala tayong magagawa. Pero huwag mong isipin, hindi ka na privilege dun sa mga bagay na mabuting bagay, mga kapatid, sa mundong ito. May mas higit na planong ating Panginoon. Ba? Hallelujah. Nadidisappoint tayo kasi minsan ang laki na expectation natin. Ba? Pero alam mo, pag wala kang expectation, wala masyadong heartache. Pero kung nag-expect ka, according to the faith, according to the scripture, according to His will, anong sabi ng scripture? Mga kapatid, and this is the confidence that we have in Him, that whatsoever we pray according to His will, He heareth us. Siya itutugon. Kaya alam mo mga kapatid, ang nobya, ang maging kaisipan dapat niyan, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung nais ng Panginoon. Diba? Tayo lang kasi nagmamadali, mga kapatid. Ako personally, may mga gusto rin ako. May mga gusto akong mangyari, mga kapatid, kahit sa ministry na to. Pero alam mo, hindi timeline ko timeline ng Panginoon. Hindi kaparaanan ko, hindi sariling lakas ko, mga kapatid, kundi lakas na nagmumula, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ba? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kung meron man, mga kapatid, na sa buhay natin na pumipigil para tuluyang maisuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon, isuko mo, mga kapatid, sa paanan ng ating Panginoon. Kung meron pumipigil sa'yo para maglingkod ng tapat, isuko mo yung bagay na yun. Kung meron pumipigil sa'yo na kasalanan o kaya hindi pagsampalataya sa Kanya, isuko mo yun. Diba? Kasi mabibilanggo ka lang once na fully nakasuko ang buhay na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon. Si Joseph, mga kapatid, alam mo, meron isang scripture. Basahin ko sa inyo, mga kapatid. Psalms 105. Marahil dito na ako magtatapos. Psalms 105, verse 16 hanggang 19. Sabi dyan ay, siya'y nagdala ng kagutom sa lupain at kanyang binali ang buong tungkod ng tinapay. Alam ko na ituro ko na sa inyo yung staff of bread na tinatawag. Moreover, he called for a famine upon the land and he brake the whole staff of bread. Kasi pagkain niya nila tinapay 17. And he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant. 18. Whose feet they hurt with fetters, he was laid in an iron. Tingnan niyo 19. Diba? Sabi, ang kanyang mga paa ay sinaktan nila ng pangpangaw at siya'y nilagay sa tanikalang bakal. Hindi maganda yung picture Famine, mga kapatid. Tapos, ang pinadala doon, mga kapatid, si Joseph.
Pagdating mga kapatid dun sa 18 mga kapatid, meron pang mga pabigat dun sa paa. Di ba pagka mga kapatid bilanggo ka, may fetters yan eh. May tali yan eh. Pero tingnan niyo yung 19. Sabi, until the time that His word came, the word of the Lord tried him. So alam niyo na mga kapatid, ba't pinadaan si Joseph doon mga kapatid? Sabi doon, hanggang sa ang panahon na nangyari ang kanyang salita, ang tinutukoy dyan, hanggang sa mangyari yung allotted portion ng scripture na kailangan maganap sa buhay niya mga kapatid, patuloy siya mga kapatid na sinubukan ng ating Panginoon. Diba? Alam mo, meron allotted mga kapatid na scripture or allotted portion ng scripture, promise ng ating Panginoon sa buhay natin. Darating yun. Kaya nga lang mga kapatid, kailangan mga kapatid na ma-work out din mga kapatid, yung pong nandito sa atin. Diba sabi ko nga, may mga bagay na hindi dumarating na ina-expect natin kasi may tinatrabaho pa ang Panginoon sa atin. Amen. Diba? Pagka yung lakas natin, sariling diskarte natin mga kapatid, magfe-fail at magfe-fail at magfe-fail talaga tayo mga kapatid. Pero kung isusuko natin ang lahat sa Kanya, diba? Halos, Pastor, alam mo, 5 piso na nga lang nasa bulsa ko eh. Diba? May mga circumstansyang ganyan. Alam mo, sa buhay ng isang Kristiyano mga kapatid, madalas yan ang picture. Na parang sad-sad, parang end of the road na. Pero kung isusuko natin yun sa Panginoon, makakakilos siya ng malaya, mga kapatid, na magiging malwalhati doon sa dulo. Diba? Kaya maging comfort sa inyo mga kapatid itong buhay ni Joseph. Parang siyang dinanan. Parang unfair. Pero fair ang Panginoon. Yung kanyang favor mga kapatid ay hindi nawawala doon sa mga taong nabilanggo sa kanya mga kapatid. Hayaan nyo ang salita ng Diyos ang siyang maging pamatok sa inyo. Pag yan ang nakapamatok sa inyo, mga kapatid, protection din yan eh. Ibig sabihin, merong may-ari sa inyo. Hindi kayo pwedeng galawin. Diba? Yung kaway nga, nagpapaalam pa eh. Diba? Sabi, si Job, naglilingkod lang naman sa'yo kasi pinagpapaalam mo eh. Di ba nagpapaalam? Kaya wala mga kapatid bagay na nangyari sa buhay ng isang Kristiyano na hindi muna dumaan yan sa kamay ng ating Panginoon. So kung pinahintulot niya yan mga kapatid, lagi niyong isipin, merong magandang layunin ng ating Panginoon. Kahit pa parang hindi mahagip ng isip mo, ang gawin mo mga kapatid, sampalatayanan mo. Diba? Meron pa nga may sabi nakita mo na yung mga glories ng Panginoon, nakita mo nang gumawa ang Panginoon sa buhay mo. Pwede kang humibig, umiyak ka. Pero after mo umiyak, you speak. Diba? Salitain mo yung mga pangako ng Panginoon. Ibalik mo sa Kanya yung mga pangako niya. Ipaalala mo sa Kanya yung mga pangako na binitawan niya sa iyo. Diba? Sabi nga doon mga kapatid ni David you said, Lord, seek my face in my heart, Lord, I seek your face. At ipaalala mo sa Kanya mga kapatid yung mga bagay na pinangako niya. Paano pag hindi tayo nagbabasa, ibabalik natin sa ating Panginoon? Diba? Pero ito mga kapatid, alalahanin niyo itong scripture na ito na 105 mga kapatid. Until the time that His word came, the word of the Lord tried him. Diba? Merong inaalis ang Panginoon sa atin, merong tinatanggal. Una dyan, yung pride. Tatanggalin ng Panginoon yan. Kasi walang Kristiyano mga kapatid na ma-pride. Minsan alam mo rin, pag meron tayong mga sama ng loob, yan din ang dahilan ba't hindi dumadaloy mga kapatid ang blessing. Kasi sabi, diba, if I regard iniquity in my heart, God will not hear my prayer. Pastor, sila naman yung gumawa ng hindi maganda sa akin. Sabi ng scripture, patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo para yung Ama mong nasa langit, patawarin ka rin sa mga kasalanan mo at dinggin yung panalangin mo. Ba? Kahit pa, Pastor, ang hirap magpatawad, Pastor, lalo na pagka hindi maganda yung ginawa sa akin. Alam mo, emosyon yun eh. Pero once na i-declare mo yan sa bibig mo at sa puso mo, na Lord, pinatatawad ko tong taong ito. Hindi sa sarili kong damdamin, kundi sa pamamagitan ng biyaya mo. Tingnan mo, dadaloy mga kapatid ang blessing mga kapatid sa buhay niyo.
Kasi yun yung nagkikip minsan yung mga bitterness, mga kapatid. Nawa mga kapatid, magbigay mga kapatid ng liwanag sa inyo mga kapatid ang pagiging bilanggo sa ating Panginoon. Maraming pribilehiyo pa mga kapatid ang pagiging bilanggo sa ating Panginoon. Naririto lahat mga kapatid sa Kanya pong salita. Huwag nating isipin, pag nasa Panginoon kasi boring yan. Alam mo, hindi boring mga kapatid. Kasi sa lahat ng bahagi ng buhay mo, nandoon ang Panginoon. Nandun sa highs, nandun sa lows, mga kapatid. Nangako siya eh. Hindi niya tayo iiwan mga kapatid. Tao lang ang nangiiwan sa ating Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi siya nangiiwan mga kapatid. Pastor, wala akong sa kalooban ng Panginoon ngayon. Huwag mo nang pahirapan yung puso mo, bumalik ka sa ating Panginoon. Bumalik ka sa kanyang kalooban, mga kapatid. Hanggat naririto pa yung biyaya, mga kapatid. Alam niyo bang mga kapatid ngayon ay sa Israel, sinunog na yung red heifer? Alam mo ba yung sign nun? Itatayo ng mga kapatid yung third temple. Pag naitayo yung third temple, mga kapatid, talagang malapit na talaga ang pag-alis, mga kapatid, ng pride. So, bagamat nandito tayo sa panahon na Laodicean age, na parang ang hirap na kuminsan hatakin ng presensya ng ating Panginoon kasi unti-unti inaalis niya na yun. Magbigay yan mga kapatid ng higit na pagsusumikap mga kapatid para umabot sa Espiritu ng ating Panginoon. Manalangin, dumiin sa pananampalataya. Dahil mga kapatid, tutusin sa isang church, kahit pa merong pastor mga kapatid, individual ang dealing ng ating Panginoon. Ang pastor nag-feed lang sa inyo mga kapatid. Pero yung pananampalataya nyo, ang Diyos ang nag-i-increase niyan. According mga kapatid, sa paniniwala nyo sa salita ng ating Panginoon. So, salamat sa kanyang salita. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon at tayo po ay pumanhin sa pagtatagal mga kapatid. Tayo po ay tatayo at awit na tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord. Bago tayo manalangin. Amen. Awitin natin yung awit na nagsabing, di ka nagkulang. Amen. Tunay na ang Diyos ay hindi kulang, nagkulang sa atin. Siya'y sapat. Amen. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Kaya't ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawit ay ikaw lamang.
Panginoon, Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal, o kay dalisay ng pag-ibig. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Ang biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Most gracious Heavenly Father of God, Lord, we thank Thee, Lord, this morning once again. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyong ito na muli nagkatipon kami sa ilalim, Lord, ng salita mo, Panginoon, na siyang aming kanlungan. Na Ikaw, Panginoon, ng tunay, Lord, na kaaliwan sa aming buhay, tagapagbigay ng lakas, tagapagbigay ng inspirasyon, tagapagtuwid, Lord, sa aming mga maling haka, Panginoon, at kami bumalik sa patotoo, O Diyos, ng iyong mga tapat po na salita, sa iyong mga pangako, at sa iyong, Lord, hindi nagbabago, Panginoon, na pag-ibig at habag sa amin. Lord, maraming salamat muli, Lord, sa mga munting paalala na ito, Panginoon, na binagi mo sa amin, Lord, at patuloy na maging ilaw namin ito, Panginoon, sa madilim po na sanlibutan po na ito. Ang mga pangako mo, ang mga kaparaanan mo, kung kami lamang, O Diyos, ay manatili, Panginoon, sa iyo pong kalooban. Lord, hindi namin inari sa aming sarili na naabot na namin, Panginoon. Kundi, Lord, bumabangon kami, nagmamatuli at tumatakbo ulit, O Diyos, sa dakilang pagtawag at gantimpala, Panginoon, na binigay mo sa aming harapan. At tulungan mo kami na sa bawat araw, may suko, Lord, ng lahat-lahat sa amin. Ang aming sariling kalooban, ang aming mga damdamin, Panginoon, na may kapaitan, Panginoon. Palitan mo, Panginoon, ng paghilom, Lord, ng lahat po ng sugat sa aming mga puso at sa aming espiritu. Nung sa ganun din naman, Panginoon, ay makakilos ka ng malaya, Lord, sa aming buhay. Magawa mo, Panginoon, ang mga salita mo ay maging buhay po sa amin. Pagkat, Lord, wala kaming ibang inaasam, kundi, Lord, ang salita, Panginoon, ay mangyari nawa sa amin. Ibigay nito, Panginoon, ng kalakasan, ibunsod, Lord, ng kapangyarihan. Makita ka namin, Panginoon, ang aming mga spiritual na mata na gumagawa, Panginoon, sa likod, O Diyos, ng aming pong mga pagtitiis. Ikaw, Lord, ang siyang aming, Lord, na kaagapay, ang aming, Lord, kaaliwan. Patuloy kang gumawa, Lord. Pagamat di ka namin nakita sa kaliwa,
sa kanan, sa likuran, at sa harapan namin. Tulungan mo kami na patuloy na sumampalataya na kami lalabas, Panginoon, na gaya ng isang ginto. Natanggal, Lord, ang mga maitim na batik. Natanggal, Lord, ang mga maduduming bahagi sa aming buhay. At mas lalong, Lord, magliwanag, Panginoon, ang aming pagiging ginto, Lord. Na kapag tumingin ka sa amin, Lord, ay walang ibang makikita, O Diyos, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang makita sa aming buhay, sa aming isip. Ang salita mo ang siyang manahan. Sa aming mga labi, Lord, ang mga pangako mo, Lord, ang siyang aming mabanggit, Panginoon. Sa aming mga pagdadalamhati, Panginoon, ang salita mo, Lord, at ang Espiritu Santo na siyang mga aliw, Lord, ang siyang umaliw sa amin. Lord, wag mong pabayaan ng sino man, Lord, sa mga oras na ito. Habang sila, Panginoon, ay sumasabay din sa panalangin ito, na sila'y may mga sariling hibig din, Panginoon, at sariling mga pangangailangan na inilalapit namin sa paanan mo. Nawa, Lord, buksan mo, Lord, ang durungawan ng langit, Panginoon, at ibaba mo ang mapagpalang kamay mo at hipuin, Lord, ang puso ng bawat isa. Abutin ayon sa kanilang pangangailangan at aluin, Lord, ang kanilang mga kalumbayan, Panginoon. Turuan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananampalataya na manatili, Panginoon, sa kalooban mo. Dahil we believe, Lord, mas higit ang plano mo at ang kaparaanan mo kaysa sa aming mga sariling kaparaanan. Turuan mo kaming magpuri. Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kami, Lord, na managana, Panginoon, sa iyong mga salita. Kung kami man, Panginoon, ay natutuyo, Panginoon, sa aming mga sarili, Lord, na kahinaan, pagkakamali, Lord, painumin mo kami, Lord, sa iyong Espiritu. At bigyan mo kami, Panginoon, ng kagalakan na magpatuloy, maglingkod, bagamat, Panginoon, ang mga circumstances sa amin ay mahigpit. Kayo pa man, alam namin tapat ka. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kaya, Lord, ano man ang mga panalangin, Panginoon, ng kapatiran, Lord, sa umagang ito, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, ay tugunin mo po ang lahat ng ito. Ipagkaloob mo sa kanila ang mga pagpapalang spiritual at natural, Panginoon, na walang sukat paglagyan, Lord, sa kanilang buhay. Ang sabi mo, Lord, sa iyong scripture, sila na humiibig, na nagtatanim ng binhi, ay babalik na punong-puno ng kagalakan, daladalang kanilang mga bigkis. Na nga may mga pagpapagal ay hindi mo kinakalimutan. Ang lahat ng ito ay tinandaan mo, Panginoon. At bayaan mo, Lord, na sila, O Diyos, ay humiling sa iyo ng may pananampalataya sa umagang ito. Ito man ay kagalingan, Panginoon. Ito man ay pangangailangang material. O ito man, Lord, ay para sa kanilang spiritual na lakad, Panginoon, sa iyo. We pray, Lord, pag mo silang lampasan sa umagang ito, Panginoon, kundi paramdam mo, Panginoon, na ikaw pa rin ang Diyos na tumutugon, Lord, sa aming mga panalangin. Maraming salamat, Lord. Alam ko na may maganda kang plano, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, ng munting iglesia na ito, Ama. Patuloy mo kaming bigyan, Lord, ng bagong inspirasyon. At patuloy lamang, Panginoon, kahit na nahihirapan, nasusugatan, Panginoon, tumayo at magpatuloy sa takbuhin nilagay mo, Lord, sa aming pong harapan. Mga kapatiran na wala sa dahong ito, inaalala namin, pagpalain mo rin sila. Pag mo silang kalimutan, mga kabataan, Panginoon, ay ilapit mo, Panginoon, sa iyo pong, Lord, puso, na sila, Lord, ay kumilala sa iyo, Ama, maglingkod, at ibigay ang kanilang buhay sa iyo. Kung meron man, Lord, na nakakarinig pa ng panalangin ito, labas, Lord, sa 4 na sulok ng house of prayer na ito, Lord, ikaw ang nakakaalam sa kanilang puso. Bayaan mong tanggapin kanila, Panginoon, at tawagin mo sila, Lord, sa buhay ng paglilingkod. Maraming salamat, Lord. O bless us indeed. May your hand be upon us. Enlarge our borders.
At ilayo mo kami, Lord, sa anumang tukso ng sanlibutan po na ito. Maraming salamat, Ama. Sa'yo namin, Lord, kinukumit ang aming mga panalangin. Alam mong hibig ng aming mga puso, Panginoon, hindi man namin ito masabi. Ikaw ang Diyos na nakakita sa lahat. Maraming salamat, Ama. Sa'yo namin, Lord, kinukumit po ang lahat ng ito. Kasama ang papurit pasalamat sa iyong dakilan matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. His word. Oh, I breathe in by His